ginisa ni Senador Rapi Tulfo ang mga bilyar na may-ari ng Prime Water dahil sa kailang kapalpakan. Bilyon-bilyon daw pangako, walang nangyari. Kaya until now ay nanatiling biktima pa rin ang marami mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakinggan po ninyo ang pahayag na ito ni Senador Rapi Tulfo at report kaugnay po ng nangyaring yan sa public hearing dyan sa Senado. Actually, hindi lang ho ito ngayon. Ilang beses na ho yung tinapik ni Senador Tulfo dahil maraming reklamo ang mamamayan laban sa prime water ng mga bilyar nung araw pa. Pero wala kasing aksyon eh. At ngayon ay lumalabas na parang naglulukuhan pa. Pakinggan niyo itong report. Kinwestiyon ni Senador Rapi Tulfo ang bilyones na net income ng Villar-owned Prime Water noong 2024 na nasa 1.34 billion pesos. Matapos isagpina ang financial statements ng major water providers, nakita ni Tulfo ang malaking agwat sa numbers. Mula 2014 hanggang 2024, lumobo ang utang ng Prime Water mula 270 million pa halos 24 billion pesos. Pero sa halip na makita sa ground ang mga bagong pasilidad, pampahaba ng pipelines o mga water source project, bumaba pa raw ang value ng kanilang property, plant and equipment mula 5.48 billion noong 2020 pa 3.3 billion noong 2024. May mahigit 90 million din na hindi pa rin naibabayad sa isang contractor na gumawa ng leak repairs at iba pang projects sa iba't ibang prime water site, billings na overdue pa mula 2023. Sa mga water district gaya ng Sasilang, ilang beses nang naantala ang sweldo ng mga empleyado at security personnel na dapat ay protektado sa ilalim ng joint venture agreement. Napaisip po tayo, kung kaya niyo kumita ng bilyon, bakit hindi niyo po kaya maglabas para sa sahod at bayarin sa mga contractors? Since 2022, prime workers have been earning billions. Hindi po piso-piso yan, at bilyones po yan ang pinag-usapan natin. Sana naman naramdaman ito ng mga consumers. Nagsagawa rin ng malawakang survey ang komite sa mahigit 70 water districts na may JVA sa Prime Water. 61 ang nagsabing hindi sila satisfied sa serbisyo ng kumpanya, habang 52 ang nasa pre-termination o termination process na. Pero 21 lang ang may kapasidad na mag-take over sakaling umapaw na ang aberya. Sa mga lugar gaya ng Santa Cruz, San Fernando at Dasmariñas, kung saan sinuspinde ng mga LGU ang business permit ng Prime Water, mas mabilis daw ang naging pag-angat ng serbisyo dahil nakatake over na ang mga local water district. Ito ay base sa police power ng mga LGU sa ilalim ng Local Government Code. Lumalabas din na hindi tugma ang CAPEX o Capital Expenditure na nakasaad sa mga kontrata sa totoong assets ng Prime Water. Sa 75 JVAs, tanging 26 billion lang daw ang nakarecord na service concession assets na ang average ay 346 million lang per water district. Kapos ito sa mga pangako nila, 518 million sa Santa Cruz, 1.6 billion sa Dasmariñas at 510 million sa San Pedro sa unang 5 taon pa lang. Sa dami ng reklamo, maduming tubig, mahinang supply, fraudulent lab results, at paulit-ulit na project delays, mariing iginiit ni Tulfo na kailangan na ng agarang solusyon. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. There's still a chance for you to be the solution. Allow for a smooth mutual termination for those JVAs that wish to terminate. Handa raw ang Senado na mag-hearing ng mag-hearing hanggang may narereklamong walang tubig. Magpapasko na raw kasi at tubig pa rin ang nasa wishlist ng milyong-milyong mga Pilipino. Para sa agenda, grabe. Thank you sa Billionaire Channel. Isa ko sa sila sa mga nag-cover dyan sa Senado. Pero kaya ho natin ginawa din topic ito dahil tayo po ay ilang beses na rin gumawa ng pagtutok dito sa isyong ito at panawagan sa mga bilyar na ayusin ng araw pa kasi dekada na po ito. Hindi po ito ngayon lang, hindi ito overnight na nangyari. Matagal na pong problema ito, kapalpakan nila, hindi naman nila inaayos. Eh mabuti lang at meron tayong Senador Rapi Tulfo na kahit ho, so, di ba, kung iisipin ng iba, iniisipin ko ng iba, bakit kaya binabanata ni Senador Tulfo itong mga bilyar, mga kasama niya sa Senado? Kaya Senador Tulfo wala akong ganun. Kahit kasamahan, pag mali, talagang ang kapakanan ng taong bayan kasi diyan ang identity ng mga Tulfo, lalo na si Rapi.
yung kapakanan ng mahirap, kapakanan ng mga argabyado ang kanyang pinagtatanggol. Kaya kahit dalawa pa yung bilyar nandiyan sa Senado, si Camille at si Mark, para yung senador yan, pero hindi yun magiging sagabal o hindi magiging dahilan para tigilan ito ng senador, ni Senador Tulfo dahil ang complainant mamamayan at hindi lang hutang ang Metro Manila. Luzon, Visayas, Mindanao po yung project na yan. Bilyong-bilyong pangako hindi pala nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Kahit doon sa amin lugar sa Batangas, problema rin yan, saka sa Laguna, di ba? Anyway, so, salamat Senador Rapi dahil tinututukan mo ito. Ito yung matagal ng problemang kawawang-kawawa ang mahihirap na wala naman choice na iba, wala namang ibang pagpipilian doon sa kanyang lugar kung hindi dito. Pero yung improvement naman, hindi magawa. Ano nga ba ang problema nyo, mga bilyar? Di ba? Kayo ay napakayaman. May report nga na kayong #1 pinakamayaman Pilipino. Bakit naman ito negosyo na, public service pa, hindi naman nyo maayos? Ayusin nyo para hindi magkaroon ng problema. Kung maaayos nyo ito, naniniwala ako, ipagtatanggol pa kayo ni Rapi Tulfo, ni Senador Tulfo, pagdating ng araw, kung makikita, matino na. Pero kahit kayo magkakasama sa Senado, dahil nga ang taong bayan ang biktima, hindi kayo talaga dapat tigilan. Hindi kayo titigilan ni Senador Tulfo dahil wala pa yan sa Senado. Alam na niya yung problema dahil nung araw pa ito, dekada na nga yung problema ng prime water na pag-aari ninyo mga bilyar. Di ba? Marami kayong negosyo, napakayaman nyo, baka hindi nyo ito nabibigyan ng pansin. Bigyan nyo ng pansin. Ha? Di ba? Sinusuportahan kayo ng inyong mga consumer. Pag eleksyon, binoboto yung mga bilyar. Kaya nga dalawa yung senador dyan. Ang mga botante dyan, consumer, karamihan dyan, consumer nyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Tinutulungan kayo para kayo maging senador. Tulungan din naman ninyo yung kanilang pang-araw-araw. Ang tubig ay buhay. Napakahalaga. Kung hindi nyo na ipagkakalob sa tamang oras, pagkakataon, paano naman yan? So, hindi naman pwedeng ibaliwala ito ng katulad ni Senador Rapi Tulfo kasi kasama yan sa kanyang legacy, sa kanyang krusada. Tulungan ang mga inaapi, tulungan ang mahirap. Kaya naman ako ginagawa kong topic ito dahil tuon naman ito. Maraming biktima. Sana nga yung ibang senador tumulong din kay Senador Rapi para matapos na ito O kayo mga bilyar, huwag kayo magagalit kay Senador Rapi Tulfo at sa akin at doon sa iba pang mga nagtatapik nito kasi business na ito, kumikita naman kayo, public service ito, ang tubig nga ay buhay, bakit naman hindi nyo maibigay ng ikabubuhay? Hindi yung nakaka-stress, nadidepress yung mga tao. Hirap na nga ng buhay kung ang tubig ay hulugan pa, kung ang tubig ay madumi pa, pasintabi na, di ba? Paano naman? Magpapasko pa naman. Sana naman yung mga pangako nyo, bilyon-bilyong piso o project para sa development, ibigay na ninyo, magpapasko na. Matutuwa ang mga mamamayan sa inyong mga bilyar kung aayusin nyo ang negosyo nyo. Pati si Senador Rapi Tulfo ay matutuwa rin kung tutugunan nyo at gagawin nyo ang inyong mga pangako sa consumer. Pero kung hindi, lalaki pa yan. Hahaba pa ito.